si Digong, president pa din ang tawag niya. No? Ngayon, Mr. Duterte na lang. Ipinatapon niya sa dahig si Mr. Duterte. The former president. And he was able to humiliate General. Tapos pinagtatawanan niyo daw si General Torre dahil daw inihatid sa eroplano si dating Pangulong Duterte at ipinasok sa oblo si Kibuloy. Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. Aray. O nako, sa sakit naman no sa dulo. Ang sakit naman na sa dulo. Biruin mo, sasabihin na may political will itong presidente na ito. Tapos, ang susunod pa sa dulo magaling siya. Paano na yan mga DDS? Ano na mangyayari dyan mga DDS? O iyakan na lang. Di ba? Kasi dapat sa inyo, tanggapin nyo na. Nauubos na kayo. Yung inyong mga sinusuportahan, hindi nga kayang depensahan yung kanilang sarili. Yung inyong mga sinusuportahan ay ayun, hanggang ngayon po kinakaharap o tinatanong ng mamamayang Pilipino, nasaan ang pera ng bayan? Nasaan ang pera dun sa confidential funds? Sabi ni Dali Burukanay, totoo yan, Boss Mark, huwag pagtiwalaan si Panelo. Totoo naman. Ulitin ko isang ulit na lang mga kababayan, para doon sa mga DDS. Ito na ang umpisa ng pagbaliktad ni Panelo. These people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KO. May political will daw talaga ang Pangulo. JC, can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte. Mr. Duterte na lang talaga, Di ba? Ako talagang kasi isa ako doon sa nabubwisit sa mga DDS na laging sinasabi, President Duterte. Samantalang ito, meron na po tayong bagong Pangulo. Balimbingan na, sabi ni Utog Batugtog, balimbingan na daw. Di dapat maniwala sa kanya. Iniligtas niya lang ang sarili niya palagi. Baka, kinakabahan na din po. Biruin mo, Kibuloy, Duterte, tapos Bato de la Rosa, tapos Bungo, tapos yung mga senador, baka susunod siya na. Kung meron man makita dito kay Panelo. Former president. And Pero kahit na po utuin nyo ang presidente, kung panguuto man itong ginagawa ni Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos, malabo. Dahil hindi po uto-uto ang Pangulo. Hindi kayo papansinin yan. Kapag merong kailangang imbestigahan sa inyo, ay tingin ko po iimbestigahan kayo. Malapit na kasi yan, sabi ni Edwin Rivera. Tatakbo kasing senador. Naman! Sabi ni Porres, ulit, traidor yan. Si Panelo, wag kami, isa kang manlilin lang. Sabi ni Dukha, tatakbo kasing senador yan. Kaya ganyan. Ng tokwa naman yan. Walang mauututo. Di ba? Walang mauututo. Kung yan yung mga pagganyan-ganyan ni Panelo, mga Boss J. Pamoser, ay para utuin si Pangulong Bongbong Marcos, para iligtas yung kanyang sarili, para hindi siya masama doon sa mga pakukulong, kapag may nasilip sa iyo at pagka meron dapat investigahan sa iyo, ikukulong ka pa din ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang di sila okay ni Sara. Di nga siya sinasama sa dahig si Panelo. he was able Saka sinisisi niya yung mga lawyer, kagaya nila pangalan nun, yung malaki ang bayad, 150, si Kopman. to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. Tinuldukan kayo ni Panelo, magaling daw ang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, sabihin na ipakulong niya si Mr. Duterte. May political will siya. Magaling siya. Sabi ni Raylito, tabo,
mali ka, idol. May mga ututong DDS. Kaya yan, kaya yan sila ni Panelo. Oh, anyway, ngayon mga bossing, ito yung mga DDS. Sumama ang loob kasi di siya isinama sa dahig, sabi ni Kadutdot. Ganun ba? Feeling ko nang uuto eh. Dahil baka malapit na din ho eh. O eto daw yung mga DDS, mga kababayan, doon sa Robinsons. Pakinggan natin ang boses. Putik na yan. Ito na naman si Calvo. Ito na naman yung mga DDS. Madami ba kayo dyan? Pakita nyo kung gaano kayo kadami dyan, mga DDS. Pakinggan natin ang boses ng ating Undersecretary Tatay Ben Roque magbibigay ng kanyang advice at mga katugunan sa ating Si Eric na naman. Ayun Marcos resign. Marcos resign. Anak ng tinapa. Sabi ko sa inyo, makikihalo din itong mga DDS na ito. Hindi dyan sumama si Panelo, mga kababayan. Pumunta doon si Panelo kung nasaan po yung mga kakamping, mga bossing. No? Doon po. No? Pero syempre, sabi nga nung iba, hindi natin agad-agad pagtitiwalaan itong tao na to. Nabu si Panelo doon sa pagpunta niya doon sa mga kakamping. Pero, bakit ganun nga? Hindi siya dito pumunta kaila Eric Calvo, kundi doon sa mga kakamping, no? mga kababayan. Mamaya na po si Tatay Rani pag may sound system na. Sa araw ng kalayaan, ikulong sa Senda 13. Yun ang dapat gawin. Ano daw? Kakaunti na lang kayo, hindi pa kayo magkaintindihan dyan? Meron pang gumaganon doon, may nagsa-sign language pa nga, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Hindi po alaga ng mga pulis ang mga bayan. Nakawa pa hindi ko sa Pilipinas ng pulis. Hindi mo naman bayan ng gobyerno. Pinulungsit. Sabi mo nga, pinulungan ata yan ng paleta. Pinulungan ata yan ng kanyang amana. Bukbok, pag magpresidente ka, magnakaw ka. Siguro yun ang mensahe na binura niya ang Anti-Corruption Commission dahil nagturo ng Ano yung mga pinagsasabi nila dyan? Ang naintindihan ko lang talaga yung ikulong daw sa Zelda 13. Yan, yung naintindihan ko. Pero yung mga pinapaliwanag nila, hindi ko maintindihan. Sir Romy Escalera, brother, shout out sa iyo. dahil niya magnakaw. Na bukbok, magpresidente ka at magnakaw ka. So that makes him corrupt president ever. Nalagpasan pa nga daw niya ang Si Marcos Sr., yun ba yung gusto niya sabihin? Best, corrupt president daw, best ever. Dati pa kasing dilawan yang si Panelo, sabi ni Nesitas Takayanagi. Nakaltag ang mga utak ng mga DDA, ang mga taong. Tuloy natin! Guinness Book na kanyang ama na greatest magnanakaw sa Pilipinas. Sa mga government agencies, ilagay sa program fund at nagastusin para sa mga politikong Nag-i-explain sila kung paano daw nagnakaw si Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ebidensya hanggang ngayon, wala naman pong pinapakita. Eto, may mga DDS, tigilan na natin yan, wala namang kwenta, wala namang Sabi ko nga sa inyo, kapag ka walang ebidensya, wag natin pag-usapan, no? Sayang lang ang oras. Pag meron na silang ebidensya, saka natin ulit pag-usapan. Eto, DDS,